Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, isi-share ko itong ginawa kong Excel template. Ang pangalan niya ay Store Products Database with Invoice. So, ano nga ba ito? Napakasimple lang nito kasi meron tayong database. Kung makikita nyo dito sa baba, may database tayo na sheet, may invoice sheet, at may instructions. So, itong instructions, pwede nyo itong basahin kapag na-download nyo itong Excel file or panoorin nyo lang itong video para ma-demo ko sa inyo kung paano siya gagamitin at paano nga ba siya nag-work o gumagana. So, ginawa ko itong Excel file na ito para ito sa mga may business. Sabihin, tindahan na walang POS o yung mga software. Kung meron ka namang laptop at may Excel kang application, pwedeng-pwede na ito. Kumbaga, hindi ka nabibili ng mamahaling software para lang magamit mo sa iyong tindahan, para lang makapag-generate ng invoice o resibo, ganyan, makapag-store ng database. Ang kailangan na lang natin ay itong Excel file na ito. Dito, so dito sa database, nandito yung mga products na iyong ino-offer or binebenta. So, may sample na ako dito. So, ito, meron tayong barcode, meron tayong product, pwedeng palitan, product name, items, or bahala ka na, and then magkano yung presyo. So, dito sa barcode, ikaw na yung bahalang maglagay kung anong barcode gusto mo. Siyempre, mas maganda merong pattern para mas organize. So, dito sa sample ko, naglagay lang ako ng 1, tapos 0, 0, tapos 1, ganyan. And then, sa product name, kung anong product, like Lakay Pancit Canton, Nescafe, Milo, Century Tuna. Tapos, itong sa kabila niya, ito yung price niya per item. So, yan, may mga price. So, yan, napakasimple lang yan, guys. And then, kung gusto nyo pang mag-add ng bagong products, ang gagawin nyo lang, pipindutin nyo lang yung tab. Yan. So, pag nandyan na kayo sa hulihan, sa pinaka-ilalim, another tab lang para magkaroon ng bagong linya. So, kumbaga automated na ito. Wala na kayong gagalawin, tab lang, ganun. Tapos, ita-type nyo lang yung barcode. So, dito sa taas, um, para hindi na ka mahirapan, pwede nyo pindutin yung Control D. Control D, makopya lang yung sa taas, tapos papalitan na lang natin ng yung 20, gawin natin 21. So, para sunod-sunod siya in order. And then, anong product? Halimbawa, ang product ay itong paborito kong Great Taste White. May copy na. So, Great Taste White, ano naman to? Great Taste White Choco. So, ang bili ko sa tindahan ay parang nasa 14. Let's say 14, yan. So, yan. So, pwedeng tab or enter na lang. Ganyan. So, tapos na. So, next time, ganun ulit gagawin nyo. Tab lang para mag-add ng bagong line. So, ganyan. I-ando ko na lang. So, nakita nyo na rin. So, yan. So, next naman is, yan. Halimbawa, nakapag-save na tayo ng database. So, basta ganun lang. Pag may ganung products lang kayo, add lang tayo ng add dyan. So, kahit humaba pa yan. And then, so let's say may bumili sa tindahan, pupunta tayo sa invoice. Yan. So, dito sa invoice, itong area na to guys, customizable to ha. Ibig sabihin, pwede nyong i-edit. Yan. Halimbawa, Aling Nena Retail Store. Retail Store Invoice. So, yan. Address. Mali ako, sorry. Retail Store Invoice to. Pwede naman dyan sa taas. Pwede rin dito sa baba. Tapos, anong address. Tapos, contact info ng tindahan. Kasi enter nyo lang or click na lang kayo dito sa baba. So, yan. And then, kung makikita nyo itong receipt number, napakasimple na lang itong invoice na ginawa ko. Meron lang itong receipt number, date ngayon, tsaka time na
eto, na nagtitinda ka or na gumagawa ka ng resibo. So, dito, napakasimple lang nito. So, ito, may isa na tayong sample. Siyempre, di ba, bibili ka barcode, tapos, anong product, tapos, magkano, ilang peraso yung binili, tapos yung total. So, itong total, tinimes nyo lang yung quantity, tinimes nyo lang doon sa unit price. So, ganun lang din sa pagkanina, automatic na ito. So, tab na lang din yung gagawin nyo para hindi na magulo. So, pag nag-tab kayo, mag-a-add lang siya ng bagong entry or bagong line. So, yan. Let's say, bibili siya ng bagong product. So, hanapin nyo na lang dito. Let's say, bibili niya ay Burr brand. So, yan. Kukape na lang natin itong uh, barcode. Tapos, balik tayo dito sa invoice. Ipi-paste na lang natin. Huwag kang direct mag-paste dito. Dito na lang sa taas para hindi nagagalaw yung code. So, pagka ganyan, papansinin nyo, pag in-enter ko siya, automatic na sinerge yung mga details doon sa ating database, which is yung Bourbon product name at yung unit price ay 49. So, let's say, ang i-input na lang natin dito guys, yung quantity, kung ilan yung binili niya. So, let's say, if for example, ang binili niya ay dalawa. So, nag-enter lang ako ng 2 and then itatab ko lang siya, automatic na nag-compute. And kung mapapansin nyo dito sa ilalim, automatic din itong bumababa pag pinipindot ko yung tab. So, pansinin nyo ulit ha. Magtatab ako, so nag-move siya. Kumbaga, itong Excel file na ito, itong template na ito is automatic na siya. So, wala na kayong gagalawin na kung ano-ano mang code. Gano'n na lang, add tab na lang kayo. So, let's say, isang example pa. So, napansin nyo, di ba, bumaba ito and nagbabago. So, balik tayo sa database, pipili tayo ng isang item uli. So, itong magic sarap. Tapos, Control C, balik sa invoice. Tapos, tutok dito, ipipaste nyo dito. So, yan. So, yun. Automatic na na-search yung product and yung price. So, magkano binili niya? Halimbawa, 4, tab lang uli. So, nag-add na. And then mapapansin nyo dito sa baba, automatic nang nag-compute yung subtotal. So, para ma-verify natin, i-drag ko ito. So, mapapansin nyo dito sa ilalim, 118.50, which is tama, di ba? So, ginawan ko na rin siya ng 12% na VAT. So, kinuha niya dito yung 12% sa 118.50 and nilas itong 118.50, nilas yung VAT doon. Kaya ang naging kalabasan is 104.80. And dito, option na lang to, ginawa ko na rin to para alam nyo yun, pag may nagbayad ng GCash, Paymaya, Cash, di ba uso na ngayon. And kung medyo upgraded na kayo, may debit, credit card, ganyan. Pero usually, cash. So, kung magkano binayad niya, let's say 500, palitan natin ito ng let's say 300. So, yan. May supply siyang 195.72. So, etong Excel file na ginawa ko is fully automated na siya. Kumbaga, add na lang kayo sa database, then add na lang kayo dito sa receipt, and then, yun na, pwede nyo nang i-print, and then, yun, kung para lang may resibo kayo, ganyan. And sa baba, nilagyan ko lang siya ng footer. Pwede rin tong palitan. Yan. So, pag napalitan na, okay na yan. And then, pwede nyo na i-print. So, ganun lang siya kasimple. Yan. Kung gusto niyo itong file na to, ipopost ko yung link kung saan siya pwedeng mabili or ma-download sa may description na itong video na to. Or, ilalagay ko after kung somewhere, kung sa comment, and comment lang kayo kung gusto niyo nito and ibibigay ko yung link kung saan siya pwede mabili. So, yun lang. Sana maging useful to sa inyo kaysa bumili kayo ng software, mamahaling software, mga POS. So, yun. Magagamit nyo talaga ito kasi yun, fully automated na siya, mga customers na siya. And, yun, napaka-simple lang niya gamitin and naka-user-friendly na siya. So, more sales to come and have a nice day.